Import ng Meralco, lumuwa ang mata. Grabing history ng injury nito. Pero ganito pala ito kalimaw maglaro. Troy Rosario, tinanggihan na ang TNT tropang Giga. At bigman na si Kit Zaldivar to Hinebra. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Akil Mitchell, ang bagong import ng Meralco Bolts na magiging import ng nasabing team sa PBA Commissioner's Cup. Pero bago pa nga po mangyayari na maging import ito ng Meralco sa PBA, naranasan nga muna nitong maging import sa EASL para na rin sa team ng Meralco Bolts. So si Akil Mitchell ang pinalit nga po kay Allen Durham na siyang nagretiro na kamakailan lang. Sobrang big impact ang nagawa nito rito sa team ng Meralco Bolts dahil sa nabigyan niya nga po agad ng isang panalo ang Meralco sa EASL na kung sa pagkakapanalo nilang ito ay pinangunahan nga po ni Akil Mitchell ang Meralco na kumamada ng matitinding numero kontra Busan na may 30 points, 22 rebounds at 4 assists. Sa mga hindi pa masyado nakakakilala kay Akil Mitchell, kaunting background lang guys para dun sa mga hindi familiar sa kanya. Siya nga po isang Panamanian American, may taas na 6'9". Minsan na ring sumabak sa NBA draft taong 2014 kaya lang hindi nga po siya pinalad kaya nauwi sa pagiging undrafted siya. Pero nakapaglaro naman siya sa NBA Summer League para sa 3 koponan gaya na lamang ng team ng Houston Rockets, Brooklyn Nets, and New York Knicks. Bukod doon, marami rin siyang napaglaro ang liga sa iba't ibang bansa gaya ng France, Australia, Turkey, Puerto Rico, Greece, Germany at bago siya nakuha ng Meralco Bolts para maglaro sa EASL at sa PBA, huling naglaro siya sa liga sa China sa CBA na kung saan nakakampi niya pa nga po dito doon ang former Bay Area import na naranasan ding maglaro sa PBA na si Myles Powell. So si Akil Mitchell ay minsan na nga rin pong pumutok ang pangalan nang maglaro ito sa New Zealand sa NBL taong 2017 nang aksidenteng lumuwa ang mata nito sa isang game na kung saan ito na yata ang isa sa worst injury na nakita natin para sa isang player. Pero ang maganda naman po after nang mangyari ang trahedyang ito naibalik naman po sa dati at sa tamang posisyon ang mata nito. So yun, Troy Rosario, legit at official na nga pong walang magbabalik na Troy Rosario ngayon sa TNT tropang Giga. Ito'y matapos niyang tanggihan ang offer na nilatag sa kanya ng TNT tropang Giga. So ipinaliwanag nga ni Troy kung bakit nga ganon. Batay nga sa binunyag ni Troy, ninanais nga nitong i-explore yung opportunities kasama ang ibang koponan. So maliwanag na ang gusto nga nito ay isang bagong koponan na hindi pa nga niya napaglalaruan. Batay nga sa legit na report, nakapagpaalam na siya sa TNT management at sobrang nagpasalamat nga raw siya sa interes na binigay ng mga ito sa kanya. Inamin nito na mahal niya ang TNT pero sa puntong itong araw, gusto niya naman daw subukan ng ibang koponan. Ipinarating nga rin na gusto niya ang bagong pagsubok dahil sa TNT naranasan niya ngang maging success at sa Blackwater nakita niya at napatunayan niya yung kanyang kakayahan. So syempre nilinaw pa rin ni Troy na sa kabilang banda hindi pa rin naman niya isinasarado ang kanyang pinto para sa TNT. Siguro nga raw not this time pa muna. At ngayong week nga raw malalaman na kung saang team nga po siya lalahok at ngayong linggo rin siya magde-decide. So nilinaw pa ni Troy Rosario na hindi naman nga raw siya nagmamadali at lalong hindi siya nagpapaimportante. Syempre nga raw, there's some decisions na kailangan mo timbangin maigi at kailangan mo i-assess ng tama. So ngayong dinecline na ni Troy ang offer sa kanya ng TNT, ayon raw sa isang source, nagsimula na nga raw po makipagnegosasyon rito ang SMC. So isa nga sa matatandaang matunog na napapabalita rito
ang team ng Ginebra dahil sa kakulangan ng team na to ng big man, dahil si Japeth nga lang talaga ang legitimate center ng team na ito. Sumunod, balita'y interesado rin daw di umano ang SMB na ninanais palakasin pa ang kanilang wing. Kaya ngayong wala ng kaagaw na MVP group, ang tanong, kung hindi sa overseas siya maglalaro at dito siya sa PBA maglalaro, sino kaya ang bagong team na kanyang paglalaroan? Ito ba'y sa Converge, Ginebra, or SMB? Ano sa tingin nyo at anong opinion nyo? At inuulit natin nilinaw na ni Troy Rosario. Ngayong week niya nga po i-announce ang kanyang final decision about sa team niyang napili para paglaruan. So yan nga. At about dito sa nabasa naman nating rumor about dito sa isang big man ng Terra Firma Jeep na si Keith Zaldivar. Si Keith Zaldivar ay isa nga po sa big man or player na nasama sa Converge trade. Kasama rin ng isa pang Converge player para makuha na ng Converge yung rights ni Jordan Heading sa Terra Firma. So batay sa nabasa nating rumor sa post na tong si The Ginebras, para nga pong sinasabi dito na kursunada raw ito di umano na ng Ginebra. So para sa opinion natin kung sakali na makuha ito ng Ginebra, may magiging malaking tulong ito para sa team, lalo pat ganitong big man ang kailangan nila. Yung may lakas sa ilalim, bukod dyan talagang may shooting. Si Keith Zaldivar nga po may taas na 6'6" na isang sentro na kayang magbaba ng bola. Bukod dyan, 28-year-old pa lamang ito at healthy, hindi siya prone sa injury. So kung sakali mang matuloy yung rumor na to siguro magiging malaking tulong talaga ito para sa Ginebra. So ano opinion nyo?